Magandang araw po, ako si Dr. Mila de la Paz at inialay ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihan na magkaroon ng mas malusog at mas makabuluhang buhay. Sa loob ng mahigit 3 dekada, nagpakadalubhasa ako sa kalusugan ng kababaihan at sa sining ng magandang pagtanda. Isang pribilehiyo po para sa akin na ibahagi ang ilang kaalaman na naniniwala akong makakagawa ng tunay na pagbabago. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isang maliit na kopita ng wine o wine na iniinom sa tamang paraan at sa tamang oras ay maaaring makatulong na maibalik ang malalim at masarap na pakikipag-ugnayan at natural na lubrication na marahil ay matagal nyo nang hindi nararamdaman. Hindi po ako nagsasalita tungkol sa hormones, mga cream, o kung ano pa mang gimmick. Ito ay totoo, natural at nagmula mismo sa mga kababaihang nasa edad 70, 80 at kahit 90 na nabubuhay pa rin ng may sigla pagnanasa at isang nakakagulat na aktibong buhay pag-ibig. Sa panahon ko bilang doktor, nakita ko kung paanong ang mga simpleng gawi na nakaugat sa tradisyon at sinusuportahan ng siyensya ay kayang higitan ang mga pinakabagong produktong parmasyutiko. Ito ang interesante, habang iniisip ng karamihan na ang alak ay nakakabawas ng pagnanasa, natuklasan ko ang isang uri ng wine at isang ritual bago matulog na kabaligtaran ng epekto. Ito ay umaayon sa natural na ritmo ng inyong katawan, hindi laban dito. Sa ilang sandali ibabahagi ko kung paano ito gumagana, bakit ito epektibo, at anong uri ng wine ang nagbibigay ng pinakamahusay na resulta. Huwag ninyo itong palampasin dahil ang isang ritual na ito ay maaaring magbago ng lahat. Bago tayo magpatuloy, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, inaanyayahan ko kayong pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para hindi ninyo mapalampas ang iba pang mga payong pangkalusugan na partikular na idinisenyo para sa mga babaeng tulad ninyo. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa inyo, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi naman, i-type ang 0. Palagi po akong nakikinig at nais kong patuloy na pagbutihin ang mga mensaheng ito para sa inyo. Sige, ngayon pag-usapan natin kung saan nagsimula ang lahat sa isang hindi malilimutang pag-uusap namin ng isang 8 taong gulang na babae sa isang tahimik na bayan sa Batangas, kung saan ang kanyang gabi-gabing ritual ng pag-inom ng wine ay nagsiwalat ng isang nakakagulat na susi sa pangmatagalang sigla ng kababaihan. Ang hindi inaasahang aral mula sa isang 8 taong gulang na babae sa Batangas. Nagsimula ang lahat sa isang biyahe na hindi ko binalak. Matapos ang ilang dekada ng pagtatrabaho sa mga ospital at klinika, pagkonsulta sa mga organisasyong pangkalusugan at pagsasalita sa mga kumperensyang medikal, naramdaman ko ang matinding pagkapagod. Kailangan ko ng bagong pananaw, isang bagay na mas malalim. Kaya nagbakasyon ako at naglakbay sa isang tahimik na rehiyon sa Batangas, isang lugar na hindi pa naaabot ng pagmamadali, kung saan ang mga tao ay nagbabatian pa rin gamit ang kanilang mga pangalan at umuupo ng ilang oras para sa isang tasa ng kapeng barako. Isang gabi, habang naglalakad sa mga burol, nakilala ko ang isang babae na magbabago sa aking pananaw tungkol sa kalusugan ng kababaihan magpakailanman. Ang pangalan niya ay Elena. Siya ay 88 taong gulang na may mukhang puno ng mga guhit ng pagtawa, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang pa rin sa buhay. Nakatira siya kasama ang kanyang asawa na mahigit 60 taon na niyang kasama, at araw-araw niyang inaasikaso ang kanyang masiglang hardin. Walang tungkod, walang nurse, walang senyales ng paghina. Mayroon siyang isang uri ng grasya, hindi ang uri na nasusukat sa ganda, kundi ang uri na nakikita sa iyong tindig, sa iyong boses, at sa iyong kapayapaan ng loob. Nagsalo kami sa isang hapunan, sariwang tinapay, olibo, inihaw na isda, at syempre wine. Habang lumalalim ang gabi, napunta ang usapan sa buhay, sa pag-ibig, at sa wakas sa isang tanong na matagal nang gumugulo sa aking isipan. Lola Elena, sabi ko,
Patawarin niyo po ako sa aking tanong, ngunit paano po kayo nananatiling puno ng buhay, napakasigla? Kahit sa edad ninyong ito, Yaduma, tumawa siya sa paraan na tanging ang mga matatanda lamang ang nakakagawa na para bang may alam siya na hindi namin alam. Pagkatapos ay nagsalin siya ng isa pang kupita ng madilim, halos kulay tinta, na pulang wine para sa aming dalawa at sinabing, ang sikreto doktora kaunti nito bawat gabi bago matulog. At pag-ibig. Huwag na huwag kalimutan ang pag-ibig. Magalang akong ngumiti iniisip na ito'y matamis pakinggan, marahil ay romantiko. Ngunit hindi ito binaliwala ng pagiging doktor ko. 2 dekada kong ginamot ang mga kababaihan sa kanilang edad, siksita at sebut na nahihirapan sa pisikal emosyonal at sa kanilang relasyon. At narito ang isang 82 taong gulang na babae na nagliliwanag pa rin sa init at saya malalim pa rin ang koneksyon sa kanyang asawa at sinisimulan ang bawat araw ng may enerhiya. Ano ang mayroon sa wena na yon? Sa sumunod na linggo, bumisita ako sa mga lokal na ubasan kinausap ang mga magsasaka at pinag-aralan ng mismong wine. Ang natuklasan ko ay kamangha-mangha. Ang wine na iniinom ni Lola Elena ay hindi lang basta pulang wine. Ito ay siksik sa isang bagay na tinatawag na polyphenols, mga makapangyarihang compound mula sa halaman na karamihan sa mga modernong wine, lalo na ang mga mass-produced, ay nawala na. Ang mga polyphenol na ito, lalo na ang resveratrol at flavonoids, ay may kahangahangang epekto sa katawan. Pinapabuti nila ang sirkulasyon, binabawasan ng pamamaga, nire-relax ang mga daluyan ng dugo, at higit sa lahat, para sa mga kababaihan, pinapahusay ang produksyon ng nitric oxide. Iyan ang parehong molekula na kailangan ng iyong katawan upang mapataas ang daloy ng dugo para sa pagkasigla at natural na lubrication. Ngunit hindi alam ni Lola Elena ang lahat ng iyon. Ang alam lang niya ay kung ano ang ipinamana sa kanya ng kanyang ina at ng ina ng kanyang ina, isang simpleng ritual bago matulog, isang maliit na kupita ng tamang wine, dahan-dahang ninanamnam bago mismo matulog. Hindi niya hinahabol ang kabataan. Nabubuhay siya ayon sa ritmo ng kanyang katawan. At sa paggawa nito, napanatili niya ang isang bagay na nawawala sa maraming kababaihan. Sa pagtanda, hindi lang ang kanilang sexual function, kundi ang kanilang kumpiyansa, ang kanilang pagkakakilanlan, ang kanilang kislap. Ang sandaling iyon ay tumatak sa akin, hindi lang dahil sa siyensya sa likod nito, kundi dahil sa kung gaano ito kanatural. Walang reseta, walang pressure, kundi presensya lamang. At napaisip ako, gaano karaming kababaihan ang lumalaban sa kanilang edad, sa kanilang katawan, sa kanilang mga pagnanasa, kung saan marahil ang kailangan lang nila ay pakinggan ang karunungan ng mga nauna nang dumaan sa landas na ito. Ang kwento ni Lola Elena ay hindi isang pambihirang kaso. Sa katunayan, habang ako'y naglalakbay at nakikinig, napagtanto ko na hindi siya nag-iisa. Sa lahat ng mga rehiyon na kilala sa mahabang buhay at malusog na pagtanda, nakakita ako ng parehong pattern wine, oo, ngunit pati na rin ang tamang oras, ang ritual at ang intensyon sa likod nito. Doon ko sinimulang pag-ugnayin ang mga tuldok sa pagitan ng kung ano ang iniinom niya at kung kailan niya ito iniinom. At diyan, nagsimulang maging mas interesante ang lahat. Dahil ano ang nangyayari kapag umiinom ka ng tamang wine sa tamang oras, buweno, ang katawan ay nagsisimulang gumawa ng isang pambihirang bagay. Kung narito pa rin kayo at ang mensaheng ito ay may epekto sa inyo, i-type lamang ang numerong 1 sa mga komento para malaman kong kasama ko kayo. Ngayon magpatuloy tayo. Ang susunod kong ibabahagi ay maaaring magbago sa paraan ng pag-iisip ninyo tungkol sa inyong katawan at sa inyong kalusugan. Ang siyensya sa likod ng bedtime wine trick. Pag-uwi ko mula sa Batangas, may isang bagay sa kwento ni Lola Elena na nanatili sa aking isipan. Hindi lang ang alindog ng kanyang pamumuhay,
o ang tila patulang paraan niya ng pagsasalita. Ito ay ang katotohanang nasaksihan ko sa aking sariling mga mata, ang isang buhay na halimbawa ng kung ano ang pinapangarap lamang ng karamihan sa mga kababaihan sa edad 20 sigla, koneksyon at kagaanan ng buhay. Ngunit hindi ko ito maaring iwan doon. Kailangan kong maunawaan kung bakit ito gumagana. Bakit ang isang simpleng kopita ng pulang wine na iniinom sa gabi ay lumilikha ng ganito kalalim na epekto sa mga kababaihang kaedad niya. Kaya ginawa ko ang lagi kong ginagawa bilang isang doktor. Bumalik ako sa pananaliksik. Nagbasa ako ng mga medical journal, mga pag-aaral sa biochemistry clinical data at hindi nagtagal ang siyensya ay nagsimulang tumugma sa kung ano ang ipinakita sa akin ni Lola Elena sa pamamagitan ng kanyang buhay. Lumalabas na ang pulang wine, lalo na ang ilang partikular na uri ay mayaman sa mga compound na tinatawag na polyphenols. Hindi lamang ito mga salitang sikat sa kalusugan. Ang mga ito ay makapangyarihang molekula na matatagpuan sa mga balat buto at tangkay ng ubas. Kapag maayos na na-ferment ang mga dark red grapes, ang mga polyphenol na yon ay nagiging konsentrado sa wine. At sa mga ito, isa ang namumukod tangi ang resveratrol. Ang resveratrol ay gumagana sa malalim na antas ng cellular. Tumutulong itong paluwagin ang mga daluyan ng dugo sa pamamagitan ng pag-activate ng nitric oxide, ang mismong chemical signal na ginagamit ng iyong katawan upang mapataas ang daloy ng dugo sa iyong mga pribadong bahagi na nagpapahusay ng sensitivity at natural na lubrication. Sinusuportahan din nito ang kalusugan ng iyong mga ugat, binabawasan ng pamamaga at tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar. Mga salik na direktang nakakaapekto sa balanse ng hormone at pangkalahatang kalusugang sexual. Ngunit simula pa lamang yan. Mayroon ding grupo ng mga flavonoids sa pulang wine na napatunayang sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng puso at mga ugat na direktang nauugnay sa mas mahusay na sexual function ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition. Ang mga ito ay hindi gawa-gawang kemikal. Ang mga ito ay natural. Gumagana ang mga ito nang naaayon sa sariling sistema ng iyong katawan, partikular na ang vascular at hormonal system na nagpapasigla sa pagnanasa ng babae. Ngayon ang tanong ng karamihan sa mga kababaihan sa puntong ito ay, bakit wine? Bakit hindi na lang uminom ng supplement? At dito ito nagiging kamangha-mangha kapag natupok sa kanyang natural na anyo sa pamamagitan ng wine na nagawa sa buong ubas. Ang mga polyphenol na ito ay nakikipag-ugnayan sa iyong laway, sa iyong mga digestive enzyme at maging sa iyong gut bacteria. Ang interaksyon na iyon ay lumilikha ng isang bioavailability effect na nangangahulugang mas marami sa mga sustansyang ito ang kayang i-absorb at gamitin ng iyong katawan kaysa sa isang tableta. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang nasa wine, ito ay ang anyo at ang tamang oras na gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. At iyan ang nagdadala sa atin sa susunod na bahagi ng palaisipan. Bakit bago matulog? Habang binabasa ko ang data tungkol sa circadian rhythms at mga siklo ng hormone, nalaman ko na ang pinakakritikal na gawain ng pag-aayos ng iyong katawan ay nangyayari sa mga unang yugto ng pagtulog, partikular na sa deep sleep. Ito rin ang panahon kung kailan bumababa ang iyong presyo ng dugo at ang iyong nervous system ay pumapasok sa isang parasympathetic state, ang tinatawag na rest and repair mode. Ito ay critical dahil kung magpapasok ka ng maliit na halaga ng polyphenol-rich na pulang wine sa loob ng bintanang yon, bago matulog maaari nitong suportahan ang mga antas ng nitric oxide at sirkulasyon sa eksaktong oras na handa ang iyong katawan na mag-rebuild, mag-restore at magpabata. Hindi ito tungkol sa alcohol. Ito ay tungkol sa paghahanda sa iyong katawan na pagalingin at palakasin ang sarili nito kapag ito ay natural na handa ng gawin ito. Siyempre, ang pagiging katamtaman ay napakahalaga. Isang kupita, mga 120 pandimetra,
Hindi dalawa, hindi tatlo. Ang labis na alkohol ay tiyak na babawiin ang mga benepisyo. Ngunit ang tamang wine sa tamang dami na ininom sa tamang oras ay maaring magbukas ng isang bagay na makapangyarihan. At nasaksihan ko ito mismo. Isa sa aking mga pasyente si Aling Nora, 68 taong gulang, ay nag-aalinlangan. Mahigit isang dekada na niyang pinoproblema ang panunuyo at kawalan ng gana at pagod na siyang makaramdam na hindi konektado sa kanyang partner. Ipinaliwanag ko ang siyensya, hinikayat siyang subukan ang 2 linggong ritual ng wine bago matulog at kinukumusta ko siya linggo-linggo. Pagkatapos lamang ng 10 araw, sinabi niya sa akin, "Doktora, hindi ko alam kung paano ito ipaliwanag. Ngunit pakiramdam ko ay mas buhay ako. Para bang may naalala ang katawan ko na nakalimutan na nito." Tumatak yun sa akin dahil iyon mismo ang ginagawa ng ritual na ito. Tinutulungan nito ang katawan na alalahanin ang natural nitong ritmo, ang natural nitong kasiyahan. Ngunit narito ang pinakanakakagulat na bahagi sa lahat. Ano ang mangyayari kapag isinabay mo ang ritual na ito sa tamang uri ng wine, isa na napatunayan ng siyensya na nagtataglay ng pinakamataas na antas ng mga compound na nagpapalakas ng kalusugan, doon nagsisimula ang tunay na transformasyon. Bakit mahalaga ang tamang oras? The bedtime effect. Mayroong isang bagay tungkol sa gabi na hindi napapansin ng karamihan, lalo na pagdating sa kalusugan. Iniisip natin na ang oras ng pagtulog ay ang pagtatapos ng araw, ang sandali, kung kailan humihinto ang lahat. Ngunit sa katotohanan ng oras ng pagtulog ay kung kailan nagsisimula ang pinakamahalagang panloob na gawain ng iyong katawan. Ang tahimik na espasyong iyon sa pagitan ng pagpatay ng ilaw at ng malalim na pagtulog ay kung kailan nag-aayos ang mga sistema, nagre-regulate ang mga hormone at nagre-regenerate ang mga cell. At para sa mga kababaihan, lalo na sa ating mga lampas 60, ito ay isang bintana na hindi natin kayang palampasin. Naaalala ko ang isang pasyente ko, si Aling Carmen. Siya ay 63 ilang taon ng byuda at nagsisimula pa lang makipag-date muli. Hindi siya naghahanap ng himala. Sinabi niya sa akin, "Doktora, hindi ko kailangang maging 20 o 30 ulit. Gusto ko lang maramdaman na ako pa rin ang sarili ko, isang babae na maaaring maging malapit sa isang tao nang hindi nakakaramdam na sira o balisa." Tumatak sa akin ang katapatang iyon at alam kong ang sagot para kay Aling Carmen ay wala sa mga reseta. Ito ay nasa pagtulong sa kanyang katawan na matuklasang muli ang ritmo nito. Doon kami nag-usap tungkol sa oras ng pagtulog. Alam ninyo, ang pag-inom ng tamang uri ng pulang wine bago matulog ay hindi lang nagpapakalma sa iyo. Sinusuportahan nito ang mga natural na proseso ng iyong katawan habang natutulog ka. At para sa mga kababaihang nakikipaglaban sa mababang pagnanasa, discomfort o mga issue, sa pakikipag-ugnayan ng timing na ito ay napakahalaga. Narito kung bakit humigit kumulang 90 minuto pagkatapos mong makatulog ang iyong katawan ay pumapasok sa unang cycle ng deep sleep. Ito ay kung kailan nagsisimulang gumana ang iyong pituitary gland na naglalabas ng mga hormone na mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan ng cell, pagkalastiko ng balat, at pangkalahatang sigla. Ito rin ang oras kung kailan bumababa ang iyong presyo ng dugo, bumabagal ang iyong tibok ng puso, at bumubukas ang iyong mga daluyan ng dugo na lumilikha ng perpektong kondisyon para sa paggaling at pagbabagong lakas. Sa pamamagitan ng pag-inom ng isang kopita ng polyphenol-rich na wine mga 30 hanggang 60 minuto bago matulog, inihahanda mo ang iyong sistema para sa eksaktong sandaling ito. Ang mga compound sa wine, lalo na ang resveratrol at flavonoids, ay sumusuporta sa vascular flexibility at nagpapahusay sa paglabas ng nitric oxide, isang kritikal na molekula para sa daloy ng dugo. Kapag tama ang tiempo, ang ritual na ito ay nagsisilbing isang banayad na panimula para sa mga sistemang namamahala sa pagiging malapit ng isang babae.
Hindi mo pinipilit ang katawan. Nakikiayon ka rito. Mayroon ding benepisyong psikolohikal. Madalas minamaliit ng mga kababaihan ng papel na ginagampanan ng pagre-relax sa pisikal na pagkasigla. Ang stress ay isang tahimik na mamamatay tao ng pagnanasa, lubrication at kumpiyansa. Ngunit mayroong isang bagay na nakakakalma halos ritualistiko sa pagtatapos ng iyong araw sa isang kopita ng pulang wine. Ang amoy, ang lasa, ang kilos ng pagbagal. Lahat ng ito ay nagsasabi sa iyong nervous system na ligtas nang mag-relax. At doon, nagsisimulang gumana ang katawan para sa iyo, hindi laban sa iyo. Sinimulan ni Aling Carmen ang gabi-gabing ritual na ito at sinabi sa akin pagkatapos lamang ng isang linggo, mas malalim ang tulog ko. Gumigising ako na may enerhiya. Ngunit higit sa lahat, hindi ko na nararamdamang invisibly ako. Iyan ang gusto kong maramdaman ng bawat babae na kabilang pa rin siya sa kanyang sariling balat. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng balanse. Ngayon, kailangan kong sabihin ito ng malinaw. Ito ay gumagana lamang kapag ang wine ay dry at mayaman sa natural na polyphenols at kapag ito ay iniinom ng katamtaman, 150 ml lamang. Ang pag-inom ng sobra o pagpili ng matatamis na wine na may mga additives ay mas makakasama kaysa makakabuti. Ngunit kapag ginamit ng may intensyon ang bedtime wine trick na ito, ay nagiging isang makapangyarihang kaalyado sa iyong kalusugan habang ikaw ay tumatanda. At hindi lang ito teorya. Nakakita kami ng sunod-sunod na pag-aaral na nagpapakita ng koneksyon sa pagitan ng mga ritual ng wine sa gabi, pinabuting kalidad ng pagtulog, at mas mahusay na balanse ng hormone sa mga matatanda. Ito ay sinaunang karunungan na ngayon ay sinusuportahan ng siyensya. Ito ay hindi lamang isang kopita ng wine. Ito ay isang senyales sa iyong katawan na ang paggaling pagbawi at kasiyahan ay maaring magsimula. Ito ay isang pagbabago mula sa paglaban sa pagtanda patungo sa pag-agos kasama nito. Ngunit narito ang tanong na pinakamahalaga ngayon, anong uri ng wine ang pinakamahusay na gumagana? Dahil hindi lahat ng pulang wine ay nilikhang pantay-pantay. Sa katunayan, isang uri ng wine na madalas hindi napapansin sa mga tindahan ang nagtataglay ng pinakamataas na konsentrasyon ng mga polyphenol na nagpapahusay ng kasiyahan. At kapag nalaman mo kung ano ito, hindi mo natitingnan ang iyong panggabing kopita sa parehong paraan muli. Kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ito, i-type ang numerong 1 sa mga komento. Gusto kong malaman na kasama ko pa rin kayo. Ngayon magpatuloy tayo sa ika-4 na punto dahil dito talaga magsisimulang magkaisa ang lahat. Paano ito gawin ng tama? Ang step-by-step na ritual. Ilang dekada kong pinag-aralan kung ano ang nakakatulong sa mga kababaihan na umunlad habang sila ay tumatanda. Hindi lamang para mabuhay, kundi para tunay na umunlad. At natutunan ko na hindi ito tungkol lamang sa kaalaman. Ito ay tungkol sa aksyon. Ito ay tungkol sa rutina. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-alam at pamumuhay ay ang ritual. Iyon ang dahilan kung bakit nais kong ibahagi sa inyo kung paano eksaktong gawin ang bedtime wine trick na ito sa tamang paraan. Alam ninyo, noong una kong sinimulang kausapin ang aking mga pasyente, tungkol dito nakatanggap ako ng pinaghalong pananabik at pag-aalinlangan. Ang ilan ay handang subukan ng kahit ano para muling makaramdam ng koneksyon sa kanilang mga katawan. Ang iba ay nag-aalala na baka isa lang itong panandaliang health trend. Ngunit sinabi ko sa kanila, kung ano ang sasabihin ko sa inyo ngayon, hindi ito tungkol sa luho. Ito ay tungkol sa intensyon. At kapag ginawa ng maayos ang simpleng gawaing ito, ay maaring magkaroon ng hindi kapani-paniwalang epekto, hindi lamang sa pisikal na pakikipag-ugnayan, kundi sa kumpiyansa sa pagtulog sa pangkalahatang kapakanan. Kaya narito kung paano ito gawin. Una, kailangan ninyong piliin ang tamang uri ng wine. Hindi ito tungkol sa mamahaling bote o magarbong label. Sa katunayan, ang mga wine na pinakamabisa ay madalas na simple rustiko
at mayaman sa mga compound na kailangan ng iyong katawan. Maghanap ng mga dry red wine malalim at madilim ang kulay. Ang mga wine tulad ng Cabernet Sauvignon, Pinot Noir o Malbec ay natural na mas mataas sa polyphenols, partikular na ang resveratrol at flavonoids. Iwasan ang matatamis na wine o anumang may label na blend na may dagdag na asukal. Ang gusto ninyo ay puro malinis at mayaman sa mga bahagi ng ubas na sumusuporta sa daloy ng dugo at kalusugan ng hormone. Pangalawa, panatilihing katamtaman ang sukat, passing pasek ni miniterob. Iyan ay halos kalahati ng isang regular na baso ng wine. Iyon lang. Higit pa riyan at ang alkohol ay maaaring magsimulang magkaroon ng kabaligtarang epekto. Tandaan ang layunin ay hindi ang malasing. Ito ay ang magbigay sustansya. Ang sobrang alkohol ay maaaring makagambala sa iyong pagtulog, magbigay stress sa iyong atay at makialam sa produksyon ng hormone. Ngunit ang tamang dami na ininom ng may pag-iingat ay maaring kumilos na parang isang banayad na switch na nagbubukas sa natural na sistema ng pagpapagaling ng iyong katawan. Pangatlo, mahalaga ang tiyempo. Ang perpektong bintana ay sa pagitan ng 30 at 60 minuto bago matulog. Nagbibigay iyan ng oras sa iyong katawan na i-absorb ang mga polyphenols simula ng panunaw at lumipat sa isang relaxed parasympathetic state. Ang perpektong paghahanda para sa malalim at nagpapanumbalik na pagtulog. Isabay ito sa isang magaan at masustansyang hapunan. Isang bagay na may magagandang taba, tulad ng olive oil o ilang mani, ay maaring makatulong na mapahusay ang absorption. Pagkatapos hayaan ng wine na maging huling nota ng iyong araw. Walang screen, walang balita, kundi katahimikan lamang. At panghuli, huwag itong ituring na isang magic bullet. Isipin ito bilang bahagi ng isang mas malaking ritmo. Kung kaya ninyo maglakad ng maikli pagkatapos ng hapunan, mag-inat, huminga, maging present, ipaalam sa iyong katawan na ligtas ng magpahinga, magbukas at magpanumbalik ng lakas. Ang pakiramdam na ito ng kalmado at kontrol ang tunay na naglalatag ng pundasyon para sa malusog na daloy ng dugo, balanse ng hormone, at isang mas komportableng tugon kapag dumating ang sandali ng pagiging malapit. Naaalala ko ang isang babae, si Aling Barbara, 69 taong gulang. Matagal na siyang hindi nakaayon sa sarili. Sinabi niya sa akin, "Dra de la Paz, hindi ko na alam kung sino dapat ako. Pakiramdam ko na wala ang papel ko bilang isang asawa." Nag-usap kami tungkol sa ritual na ito at nangako siyang susubukan ito sa loob lamang ng 2 linggo. Nang makita ko siyang muli, nagbago ang kanyang tindig, mas matatag ang kanyang tono. Sinabi niya, hindi lang ito tungkol sa wine doktora. Ito ay tungkol sa paggawa ng isang bagay para sa sarili ko gabi-gabi na nagsasabi sa aking katawan at isipan na narito pa rin ako. Iyan ang kapangyarihan ng ritual. Ibinabalik ka nito sa iyong sarili. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kung sino ka dati. Ito ay tungkol sa pagyakap sa kung sino ka pa rin at kung ano pa ang kaya mong maging. Ngunit narito ang isang bagay na maaaring ikagulat ninyo. Kahit na sundin ninyo ng perpekto ang ritual, hindi lahat ng wine ay magbibigay sa inyo ng parehong resulta. Mayroong isang partikular na uri, isa na tahimik na ginagamit sa loob ng maraming siglo na nagtataglay ng pinakamataas na konsentrasyon ng pinakamabisang natural na compound na nagpapahusay sa pagkababae. At sa susunod na seksyon, ipapakita ko sa inyo kung ano ito, saan ito mahahanap, at kung bakit maaaring ito ang nawawalang piraso na matagal na ninyong hinahanap. Mga tunay na kwento mula sa aking mga pasyente. Isa sa mga pinakadakilang karangalan sa aking karera ay hindi nagmula sa mga medical award o mga nailathalang pag-aaral. Nagmula ito sa mga kwentong ibinahagi sa akin ng mga kababaihan sa likod ng mga saradong pinto. Mga tapat na kwento, tahimik na pag-amin, mga tagumpay sa huling yugto ng buhay. Paulit-ulit nilang ipinapaalala sa akin na ang kalusugan ay hindi tungkol sa paghabol sa perpeksyon.
Ito ay tungkol sa pagbawi ng koneksyon sa iyong sarili, sa iyong partner sa uri ng babae na gusto mo pa ring maging. Naalala ko ang isang babaeng nagngangalang Marta. Siya ay sa pimpapapad ng magpatingin sa akin isang masayahin at mabait na babae na dating nagtuturo sa ikalawang baitang at ngayon ay ginugugol ang kanyang mga araw sa paghahalaman at pagbabasa ng mga misteryosong nobela. Ngunit sa ilalim ng kalmadong panlabas na anyo, dala niya ang isang tahimik na kalungkutan. Sinabi niya sa akin, "Doktora, hindi ko kailangang maging isang supermodel. Gusto ko lang maramdaman na kabilang pa rin ako sa mga bisig ng aking asawa." Tumatak yun sa akin. Hindi siya humihingi ng himala. Hindi niya sinusubukang buhayin muli ang kanyang kabataan. Gusto niya lang maramdaman na asawa pa rin siya, babae pa rin buo. Pinag-usapan namin ang kanyang pamumuhay, ang kanyang dieta, ang kanyang pagtulog, at sa huli, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa ritual ng wine bago matulog. Noong una, natawa siya. "Sinasabi mo bang aayusin ng wine ito?" Ngumiti ako at sinabing, "Sinasabi ko na maaring matulungan nito ang iyong katawan na alalahanin kung ano na ang alam nitong gawin." Sinubukan ito ni Aling Marta. Pumili siya ng isang masarap at dry na cabernet at nangako sa isang kopita bawat gabi, wala nang higit pa. Pinabagal niya ang kanyang mga gabi. Naglakad siya pagkatapos ng hapunan. Muli siyang umupo, kasama ang kanyang asawa sa beranda, kung saan dati silang gumugugol ng maraming oras bago naging abala ang buhay. Pagkalipas ng 2 linggo, bumalik siya sa aking opisina at hinding-hindi ko malilimutan ang itsura sa kanyang mga mata, kalmado, tiyak masaya. "Hindi lang ito gumagana," sabi niya. "May ibinalik itong isang bagay na akala ko'y nawala na magpakailanman." At hindi nag-iisa si Aling Marta. Nakita ko ang kwentong ito na nabuo sa 12 iba't ibang paraan. Isang retiradong nurse sa kanyang huling bahagi ng 60s na nagsabing ang ritual na ito ay nagparamdam sa kanya ng sigla sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Isang byuda na nagsimula pa lang makipag-date muli at gustong maging kumpiyansa bago gawin ang susunod na hakbang. Isang mag-asawa sa kanilang 80s na gusto lang magyakapan muli at makaramdam ng init, hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Ito ay mga tunay na babae may tunay na buhay, tunay na puso. At lahat sila ay natuklasan na hindi pa huli ang lahat para maging komportable sa iyong sariling balat. Hindi pa huli ang lahat para muling gisingin ang iyong enerhiya, ang iyong pagnanasa, ang iyong pakiramdam ng presensya. At naniniwala ako na iyon ang bahaging hindi napapansin ng karamihan. Iniisip nilang ito ay tungkol lamang sa function, kung kaya mo pang makipag-ugnayan o hindi. Ngunit mas malalim pa ito. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kontrol, tungkol sa hindi pagpayag na tahimik, na isara ng edad ang kurtina sa iyong pagkababae, tungkol sa pagtangging maniwala na ang pinakamagagandang araw ay nasa likuran mo na. Kapag ang isang babae ay naglalaan ng oras para sa kanyang sarili, kahit sa maliit na paraan, isang tahimik na kopita ng wine, isang sandali ng katahimikan, isang gabi ng walang patid na pagtulog, nagsisimulang tumugon ang kanyang katawan. Mas gumaganda ang daloy ng dugo, lumalalim ang pagtulog, nabubuo ang kumpiyansa. At sa susunod na mangyari, ang pakikipag-ugnayan, hindi ito nagmumula sa pressure o performance, kundi sa kapayapaan sa presensya, sa tunay na koneksyon. Iyan ang itinuro sa akin ng mga babaeng ito. Iyan ang gusto ko para sa bawat babaeng nakikinig dito ngayon. Dahil kapag sinimulan mong alagaan ang iyong sarili, may nagbabago. Lumalambot ang takot, nagre-relax ang katawan, at nagsisimula mong maalala, hindi ka patapos. Nasa isang bago kang yugto. Ngayon, gaano man kapangyarihan ang lahat ng ito, simula pa lamang ito. Dahil ang susunod kong ibabahagi ay ang mas malalim na aral, ang katotohanan sa buhay na ipinakita sa akin ni Lola Elena Aling Marta, at ng marami pang iba, na ang tunay na lakas ng babae ay hindi lamang nagmumula sa kung ano ang inilalagay mo sa iyong katawan.
Nagmumula ito sa karunungan ritmo at kaisipan na dala mo sa bawat araw. At kapag naunawaan mo yon, lahat ng iba pa ay nagiging posible. Ang mas malaking aral mula sa mga nakatatanda. Para sa inyo, mayroong isang sandali sa buhay ng bawat babae kung kailan siya tumitingin sa salamin at hindi lubos na nakikilala ang refleksyon na nakatingin sa kanya. Hindi dahil sa mga kulubot o sa puting buhok. Matatanggap natin iyon. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang tahimik na tanong na lumilitaw sa ilalim ng balat. Ako pa rin ba ang babaeng dati? Narinig ko ang tanong na yon na binigkas sa napakaraming paraan, sa loob ng maraming taon at hindi palaging malakas. Minsan ito ay lumalabas sa tindig ng isang babae. Minsan ito ay nakatago sa ilalim ng isang biro. Minsan ito ay nasa katahimikan, sa pagitan ng mga salita, sa paraan ng pag-iwas ng isang babae na pag-usapan ang pagiging malapit o pagpapanggap na hindi niya ito namimiss. Ngunit gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay na natutunan ko mula sa mga pinakamatatanda at pinakamatatag na kababaihan na nagkaroon ako ng pribilehiyong makilala. Hindi lamang sa mga klinika o ospital, kundi sa maliliit na bayan, malalayong baryo, at tahimik na mga sala na puno ng amoy ng lutong bahay at mga lumang alaala. Ang ipinakita nila sa akin ay ito ang tunay na sigla ng babae ay hindi tungkol sa pananatiling bata. Ito ay tungkol sa pananatili sa ritmo. Sa Batangas nakita ko ito sa paraan ng pagtitipo ng mga kababaihan sa dapit hapon, hindi para magmadali, kundi para magtagal tumawa, dahan-dahang hithitin ang kanilang wine ng may presensya. Sa isang liblib na lugar sa Cordillera, nakilala ko ang asawa ng isang 84 taong gulang na rancher na nanumpa na ang kanyang pinakamahusay na mga gabi ng pagtulog ay dumarating pagkatapos umupo sa beranda. Kasama ang kanyang asawa, pinapanood ang pagdidilim ng kalangitan at nagsasalo sa isang kopita ng red wine. At sa isang maliit na subdivision sa labas lamang ng Maynila, naupo ako kasama ang isang retiradong libraryan na nagsabing, "Doktora, kapag itinigil ko ang pakikipaglaban sa aking edad at sinimulan kong makipagtulungan dito, mas nararamdaman kong buhay ako. Iyan ang karaniwang sinulid, hindi paglaban, hindi pagtanggi, hindi hormones, hindi mga cream, hindi mga mabilisang solusyon, kundi ritmo. Pagbagal ng sapat para pakinggan kung ano ang sinasabi sa iyo ng iyong katawan. Pakikiayon dito, sa halip na magmadali o pilitin itong maging isang bagay na hindi na ito. Mayroong dignidad doon, mayroong kapayapaan, at mayroon ding kapangyarihan. Ang ritual ng wine bago matulog ay hindi mahika, ngunit ito ay isang simbolo ng isang bagay na mas malaki, isang maliit na pang-araw-araw na pagpili na nagsasabing, "Pinapahalagahan ko ang katawan na ito. Iginagalang ko ang yugtong ito ng buhay. At narito pa rin ako namumuhay ng lubos." Dahil ang pagiging malapit sa edad na ito ay hindi tungkol sa performance, ito ay tungkol sa presensya. Ito ay hindi tungkol sa pagpapatunay ng anuman. Ito ay tungkol sa pagkonekta. Sa iyong partner, oo, ngunit una sa iyong sarili. Ang paraan ng iyong pakiramdam kapag humihinga ka ng malalim, kapag ang iyong dugo ay dumadaloy ng maayos, kapag sa wakas ay nararamdaman mong gumagana ang iyong katawan kasama mo sa halip na laban sa iyo. Kapag nangyari ang pagbabagong yon, at nakita kong nangyari ito sa mga kababaihan mula 18 hanggang 90, nagsisimula kang tumayo ng iba. Mas malalim kang nagpapahinga. Tumingin ka sa salamin at bagamat maaring hindi mo makita ang babaeng dati, ka nagsisimula mong makita ang babaeng ikaw ngayon. At iyon ay isang bagay na karapat-dapat igalang. Kaya kung kayo ay nakakaramdam na hindi konektado sa inyong katawan, hindi sigurado sa inyong susunod na kabanata, o tahimik na nag-aalala na ang inyong pinakamagagandang araw ay nasa likuran, na gusto kong tandaan ninyo ito, hindi pa kayo tapos. Nakikinig pa rin ang inyong katawan. At kahit ang pinakamaliit na ritual na ginawa ng may pag-iingat, may pagmamahal, may intensyon,
ay maaring makatulong na buksan ang uri ng sigla na hindi kumukupas sa edad. Ito para sa akin ang pinakamakapangyarihang aral na ipinamana ng mga nakatatanda na ang pagtanda ay hindi isang pagbaba. Ito ay isang pagbabalik. Isang pagbabalik sa pagiging simple sa kahulugan sa koneksyon. At kung handa kang makinig, tutugon ng iyong katawan. Maaaring hindi ito umawit tulad ng dati, ngunit ito ay aalingaw-ngaw. At kapag ginawa nito, maaari ka pa rin nitong sorpresahin. Ngayon, habang pinagsasama-sama natin ang lahat ng ito, may isa pa akong piraso na nais kong ibahagi sa inyo. Ito ang bahaging nag-uugnay sa buong paglalakbay na ito sa isang bagay na maaari ninyong simulan. Ngayong gabi, isang bagay na maaari ninyong kapitan, hindi lamang para sa mas mabuting kalusugan, kundi para sa isang mas mabuting buhay. At kapag narinig ninyo ito, mauunawaan ninyo kung bakit nagtagal ang ritual na ito sa loob ng maraming henerasyon. Konklusyon, pagsasama-sama ng lahat. Kung umabot kayo hanggang dito, nais kong magpasalamat. Hindi lamang sa pakikinig, kundi sa pagiging bukas. Bukas sa pag-aaral, sa pagninilay, sa marahil ay muling pag-iisip kung ano ang maaaring maging hitsura ng pagtanda para sa isang babae. Dahil ang pinag-usapan natin dito ay hindi lamang tungkol sa isang kopita ng wine. Ito ay tungkol sa pagbawi sa bahagi ng iyong sarili na nais pa ring makaramdam na buhay sensual at konektado. Sinimulan natin ang paglalakbay na ito sa isang simple halos hindi ka panipaniwalang ideya na ang isang gabi-gabing kopita ng tamang wine ay maaaring makatulong sa iyong pakiramdam na maging masigla at komportable muli sa iyong sariling balat. At bagamat maaaring parang isang gimmick ito, noong una umaasa akong naiintindihan na ninyo ngayon na hindi ito tungkol sa wine lamang. Ito ay tungkol sa kung ano ang kinakatawan nito. Tiningnan natin ang siyensya, ang biolohiya, kung paano sinusuportahan ng mga polyphenols, lalo na ang resveratrol, ang malusog na daloy ng dugo, balanse ng hormone, at ang paglabas ng nitric oxide. Ginalugad natin kung bakit mahalaga ang tiyempo at kung paanong ang tahimik na oras na yon bago matulog ay ang pinakamakapangyarihang bintana na meron ka upang suportahan ang pag-aayos ng cell, balancing hormone, at malalim na kapagpapanumbalik na pagtulog. Pinag-usapan natin kung paano pumili ng tamang wine, kung paano ito inumin ng maayos, at kung bakit kahit ang pinakamaliit na ritual na ginawa ng tuloy-tuloy at may intensyon ay maaring gumawa ng isang makabuluhang pagkakaiba. At marahil ang pinakamahalaga sa lahat, narinig natin ang mga tunay na babae, mga babaeng nakipaglaban sa mga pagdududa, pagkabigo at distansya sa kanilang mga relasyon na nakahanap ng paraan upang muling kumonekta sa kanilang mga katawan, sa kanilang mga partner at sa kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng isang simpleng gabi-gabing gawain. Mga babaeng tulad ni Aling Marta, Aling Carmen at marami pang iba na handang magdahan-dahan ng sapat para hayaan ang kanilang mga katawan na alalahanin kung ano ang mga ito ay nilikha para gawin. Bilang isang doktor, palagi akong naniniwala sa siyensya. Ngunit pagkatapos magtrabaho sa libu-libong kababaihan, naniniwala na rin ako sa isang bagay na kasing lalim nito ang ritmo. At iyon talaga ang tunay na kahulugan ng ritual na ito. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa ritmo, kasama ng iyong katawan, ng iyong mga pangangailangan at ng iyong mga pagnanasa. Hindi pagtulak laban sa oras, kundi paggalaw kasama nito. Ang pagbabagong yon ay maaring magbago ng lahat. Alam ko kung ano ang pakiramdam na may gumagapang na tanong sa loob. Ganito na lang ba talaga ngayon? Nasa likuran ko na ba ang pinakamagagandang araw? At narito ako upang sabihin sa inyo sa lahat ng aking nakita na hindi pa tapos. Hindi pa kayo tapos. Hindi tumigil sa pakikinig ang inyong katawan. Naghihintay lamang ito na salubungin ninyo ito sa gitna. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagsuko sa pagiging malapit. Hindi ito nangangahulugan ng pagsuko sa koneksyon sa paghawak, sa pagnanasa o sa dangal. Nangangahulugan lamang ito
ng paghahanap ng mga bagong paraan upang suportahan ang mga bagay na yon. Mga paraan na natural na papanatili banayad at totoo. Hindi mo kailangang maging ibang tao para muling makaramdam na buo. Hindi mo kailangang gumawa ng mga sukdulang bagay. Ang kailangan mo lang ay kaunting pagiging pare-pareho, kaunting kuryosidad at ang lakas ng loob na subukan ng isang bagay na iba, isang bagay na mas mabagal, isang bagay na mas malalim. Iyan ang ritual ng wine bago matulog, isang maliit na gawa ng paggalang sa sarili, isang sandali ng presensya, isang hakbang tungo sa pagkakahanay. At naniniwala ako ng buong puso na maaari itong maging simula ng isang bagay na mas malaki para sa inyo. Kaya ngayong gabi inaanyayahan ko kayong magsalin ng kupitang yon. Gawin itong makabuluhan. Hayaan itong maging isang sandali upang huminga ng maluwag, upang bitawan ng pressure, upang patahimikin ang ingay, at upang alalahanin na ang babaeng ikaw ngayon ay karapat-dapat pa rin sa kasiyahan, may kakayahan pa ring magmahal at buhay na buhay pa rin. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na aking natutunan. Ang iyong kalusugan at sigla ay hindi mga limitadong yaman na nauubos lamang sa pagtanda. Ang mga ito ay mga kakayahan na maaaring alagaan at muling pag-alabin sa pamamagitan ng pakikiayon sa natural na ritmo at karunungan ng iyong katawan. Ito ay tungkol sa pakikipagtulungan sa iyong edad, hindi sa paglaban dito. Ang pinakamaliit na sinasadyang gawain na inuulit ng may pag-iingat ay maaring humantong sa malalim na pagbabago sa iyong kapakanan. Ano po ang inyong saloobin sa paraang ito? Mayroon ba kayong natuklasang mga ritual na nakatulong sa inyo na maging mas masigla habang kayo ay tumatanda? Mangyaring ibahagi ang inyong mga karanasan sa mga komento sa ibaba. Ang inyong karunungan ay maaaring makatulong sa isa pang babae sa kanyang paglalakbay. Kung nakita ninyong nakakatulong ang impormasyong ito, hinihikayat ko kayong mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda at sigla ng kababaihan. At pakisuyo ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, mga kapatid, o sino mang babae sa inyong buhay na sa tingin ninyo ay makikinabang sa pagkarinig ng mensaheng ito.